back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Marisa, ngunit bago tayo mag-umpisa, ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Salamat. Hello Miss Layla, maraming salamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na ma-share ang story ko. Nangyari ito 2 years ago at hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa tuwing sumasagi ito sa isipan ko dahil sa pagkakasalang nagawa ko sa aking husband. Siya nga pala Miss Layla. Ako nga pala si Marisa, hindi ko tunay na pangalan. 25 taong gulang na ako at may isang anak. Ang asawa ko naman ay seaman at palagi siyang nasa malayo. Nakabili kami ng bahay ng mister ko dito din sa village, malapit lang din sa bahay ng aking mga magulang, ilang kanto lang ang pagitan mula sa bahay namin. Kahit masasabing nasa maayos ang buhay namin dahil maganda ang kinikita ng asawa ko ay mas ginusto ko pa rin na magpagawa ng sari-sari store sa harapan ng bahay namin. Gusto ko rin kasi yung may pinagkakaabalahan ako habang nasa bahay lang at nung dalaga pa man ako ay mahilig na akong magtinda-tinda kagaya ng mga pabango, lotion at whitening soap. Dadalawa lang kami ng anak ko dito sa bahay sa tuwing nasa barko ang asawa ko Miss Layla. Pero ayos lang yon dahil nasa kabilang kanto lang naman ang bahay nila mama at palagi silang nandito sa bahay kasama ng mga kapatid ko upang samahan kami kapag may free sila. Minsan kasama nila si Papa na pumupunta dito sa bahay kapag wala siyang biyahe. Driver kasi ng bus ang Papa ko, Miss Layla, at palagi din siyang wala sa bahay nila. Mayroon akong 2 nakakabatang kapatid na nag-aaral pa at sila yung mga kasakasama nila mama sa bahay nila. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Miss Layla, marami ang nagsasabi na maganda daw ako. Siguro nga kasi marami ang nanligaw sa akin noon. Kahit nga ngayon may mga lalaking nagpaparamdam pa rin sa akin kahit may asawa na ako at anak. Yung kunwaring bibili sila sa tindahan ko, ngunit may iba pala silang pakay. Hindi na bago sa akin yun, hindi ko na lang sila pinapansin. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ako ng mga customer sa tindahan ko, saka hindi ako papatol sa kahit na sinong lalaki, dahil may asawa na ako at anak. Isang araw, katatapos ko lang noon na magluto ng dinner namin ng anak ko nang mapansin ko na nawawala ang alaga namin na aso. Hinanap ko sa loob ng bahay ngunit hindi ko talaga ito makita. Paglabas ko ay nakita ko yung gate namin na hindi nakasarado ng maayos. Nakalimutan ko pala itong isarado ng maayos, kaya malakas ang kutob ko na lumabas ito. Mananagot ako sa asawa ko kapag mawala yung aso na yon, dahil siya ang bumili nun at mamahalin pa naman yon. Lumabas na lang ako upang hanapin ito dahil magdidilim na mabuti na lang at natutulog pa ang anak ko, kaya iniwanan ko muna sa bahay. Nagpunta ako sa bahay nila mama upang magpatulong sa mga kapatid ko sa paghahanap sa nawawalang aso namin, ngunit hindi talaga namin ito makita kahit inikot na namin ang mga kalsada malapit sa bahay. Naisip ko na baka nagising na ang anak ko kaya nagdesisyon na lang ako na umuwi. Baka kasi iyak iyon kapag magising na hindi niya ako makita. Habang naglalakad ako patungo sa bahay ay nakasalubong ko si Marlon. "Saan ang punta mo ate?" tanong niya sa akin. Hinahanap ko yung aso namin nakalabas kasi sa gate ng bahay. Sagot ko naman, "Ano bang itsura nun?" Muling tanong niya. "Kulay white siya na maliit." Muling sagot ko naman. "Sige ate, kapag makita ko ihahatid ko na lang sa bahay ninyo." Wika niya ulit at nagpasalamat na lang ako at saka ako tumuloy sa bahay. Lagot talaga ako sa asawa ko kapag hindi ko yun mahanap. Si Marlon pala ay tambay lang dito sa aming lugar, Miss Layla, at sa tansya ko ay nasa 18 o 19 na ang kanyang edad. Hindi sila orihinal na taga dito sa amin, siguro ay nasa 5 taon pa lang sila mula nung lumipat ang kanyang pamilya dito sa lugar namin. Minsan ay bumibili sila sa tindahan ko ng alak kasama ang mga barkada niya. Ang pagkakaalam ko nga ay laging nasasangkot sa gulo ang mga barkada ni Marlon sa tuwing nalalasing sila at palagi silang napapatawag sa barangay. Pagkadating ko sa bahay namin ay nagising na pala ang anak ko, mabuti na lang at hindi ito umiyak. Maya-maya pa ay nag-ready na ako ng dinner namin at habang naghahanda ako ay may kumatok sa aming gate. Nang buksan ko ito ay natuwa ako dahil nakita ko si Marlon na hawak ang aming alagang aso. Nakita daw niya ito sa damuhan at nakapulupot ang kanyang tali kaya pala hindi ito makabalik sa bahay. Laking pasalamat ko kay Marlon, Miss Layla, dahil sa tuwa ko ay binigyan ko siya ng reward na pera. Ngunit hindi niya ito tinanggap, sabi niya. Maliit lang daw na bagay iyon, hindi ko alam kung nahihiya lang siya, kaya pinipilit ko ito na tanggapin niya, ngunit ayaw talaga.
Hanggang sa nagpaalam na lamang siya na aalis, ngunit bago pa man siya makatalikod, ay inalok ko na lamang siya na kumain. Para kahit papano naman ay makabawi din ako sa kanya. Ayaw pa niya sana, Miss Leila, ngunit sabi ko sa kanya, magagalit na talaga ako kapag tumanggi pa siya sa alok ko. Kaya ayun, pumayag din siya kalaunan. Pinapasok ko siya sa bahay, Miss Leila, sabi ko umupo na siya, at kukuha lang ako ng plato niya. Maingat naman itong umupo at halatang nahihiya ito, pagkatapos namin na kumain ay nagpaalam na siyang uuwi. Dahil sa nangyaring iyon, Miss Leila, ay mas naging close kami ni Marlon sa tuwing bumibili siya sa bahay namin. Dati kasi hindi maganda yung pagkakakilala ko sa kanya dahil sa nababalitaan ko sa mga barkada niya. Lumipas pa ang mga araw, may mga panahon talaga na nahihirapan ako, lalo na kapag nauubusan ako ng paninda, hirap akong mamili ng paninda. Lalo na nung mag-aaral na yung anak ko ng daycare. Hindi ko rin maasahan minsan si mama na tumulong sa akin dahil inaasikaso din niya ang mga kapatid ko at bukod doon ay mayroon din siyang mga tanggap na tahiin sa bahay. Isang araw, halos ubos na ang mga paninda ko, problema ko kung paano ko kukunin yung mga paninda ko na in-order ko sa bayan. Kailangan ko pa kasi na ihatid at bantayan yung anak ko sa school dahil hindi pa siya pwedeng iwanan dahil maliit pa ito. Hanggang sa naisipan kong kausapin si Marlon na kung pwede ay siya na lang ang utusan ko na kukuha ng mga paninda ko sa bayan at babayaran ko na lang siya. Pumayag naman siya, Miss Leila, dahil wala naman daw siyang gagawin at saka mahihirapan din ako na buhatin ang mga yon dahil mabigat. Nagtuloy-tuloy ang ganon na setup namin, Miss Leila. Siya na lang palagi ang inuutusan kong mamimili ng paninda ko sa tuwing nauubos na ito. Naisip ko na mas maigi na rin yung ganon at para naman makatulong din ako kay Marlon dahil wala siyang trabaho. Hanggang sa naisipan kong siya na lang ang pagbabantayin ko sa tindahan ko sa tuwing sinasamahan ko sa school ang anak ko. Sinasarado ko kasi yung tindahan ko sa tuwing nasa school ako ng anak ko at dahil sa ayaw kong mawala ang mga customers ko, kaya naisipan ko na si Marlon na lang ang magbabantay. Ngunit bago kukunin si Marlon sa tindahan ay pinaalam ko muna sa asawa ko at pumayag naman siya. Naging maayos naman ang takbo ng tindahan ko, Miss Leila, at sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan naman si Marlon dahil kumpleto lahat ang pera at mga paninda ko. Bukod doon ay nakakaiwas din siya sa mga barkada niya at masaya ako dahil doon. Dahil sa napalapit na ang loob ng pamilya namin kay Marlon, minsan ay binibigyan siya ng pera ng asawa ko o kaya naman ay binibilhan siya ng mga gamit sa tuwing nagbabakasyon ito. Isang araw, maaga kaming umuwi ng anak ko, Miss Leila, dahil nagka-emergency yung teacher nila. Pagdating namin ng bahay ay hindi ko pinansin kung nasa loob ba ng tindahan si Marlon, ngunit inisip ko na nandoon lang siya sa loob. Nagmamadali kasi kaming pumasok ng anak ko sa bahay dahil umuulan, pumunta kami sa kwarto at agad kong binihisa ng anak ko. Nang pupunta na sana ako sa banyo ay mayroon akong narinig na kakaibang ingay, may tao sa loob at si Marlon pala iyon. Hindi niya isinarado ang puntuan ng banyo at bahagyang nakabukas lang ito. Siguro ay sinadya niya itong wag isara upang maririnig kapag may bibili sa tindahan. Ngunit dahil sa na-curious ako kung bakit ganong klaseng ingay ang naririnig ko mula kay Marlon, dahan-dahan akong lumapit sa banyo at nagulat ako nang makita ko ang ginagawa ni Marlon sa banyo. Hindi agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko dahil nakita ko siya na at hawak-hawak niya ang isa sa mga underwear ko. Sa madaling salita, ay pinagpapantasyahan niya ako. Nabigla talaga ako, Miss Leila, sa nasaksihan ko at isa pa sa nakatawag ng pansin ko ay ang kanyang junior. Hindi ko akalain na mayroon palang itinatago na kalakihan ang binatang ito dahil halos kalahati lang ang sukat nito ng sa asawa ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa ginagawa ni Marlon, ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan mayroon din akong naramdaman sa sarili ko na kakaiba. Bakit ganon? Hindi ko siya magawang sawayin sa ginagawa niya at pakiramdam ko ay nagugustuhan ko ang eksena sa harapan ko. Hanggang sa napalingon siya sa pintuan at nakita niya akong nakatayo at nakatingin sa kanya. Sobra ang pagkagulat niya, Miss Leila, nang makita niya akong nakatayo sa harapan niya. Natatawa nga ako sa reaksyon niya dahil hindi man lang siya nakatapos, pakiramdam ko tuloy ay naistorbo ko siya. Sorry ate. Yan lang ang salita na narinig ko mula sa bibig niya. Ngunit hindi talaga maiwasan na mapagawi ang paningin ko sa dinadala niya dahil sobrang laki ito. Bitin ka ano?
Sambit ko na lang sa kanya at yumuko na lang ito na walang imik habang hawak-hawak pa rin niya ang underwear ko. Hindi ko nga alam, Miss Leila, kung bakit iyon ang sinabi ko sa kanya. Dapat nga magagalit ako sa kanya. Bakit mo ginagawa yan? Marahang tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at nagsabi siya ng, matagal na kasi kitang pinagnasahan ate. Nang marinig ko yun sa kanya ay hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko na parang may kakaiba sa sarili ko at parang proud pa ako sa aking sarili. Para bang may kulang at gusto kong masaksihan ang pagbuga ng bulkan. Hanggang sa nasabi ko na lang sa kanya ng, gusto mo tulungan kitang makatapos? Sambit ko sa kanya. Muli siyang tumingin at saka siya lumapit sa akin, hinawakan niya ang kamay ko, ay ipinahawak niya ang galit-galit niyang junyon. Dahil na rin sa pangungulila ko sa asawa ko, Miss Leila, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nadala na rin ako nang mahawakan ko ang malaking junyon niya. Mahirap na rin palang iwasan kapag nasa ganitong sitwasyon na, marahan kong nilalaro ito. At bago pa man siyang labanan ay hinila niya ang kamay ko patungo sa salas at inihiga niya ako sa sofa. Mabilis kumilos si Marlon, Miss Leila. Dahil sa nawala na rin ako sa aking sarili, ay hinayaan ko na lamang siya na gawin ang gusto niyang gawin. Inalis niya ang lahat ng nakasagabal sa akin at saka siya nag-umpisa sa kanyang ritual. Sa kanya ko lang naranasan, Miss Leila, ang hindi ko pa nararanasan sa mister ko. Noong una ay nahirapan ako dahil sa sukat ng dinadala niya, ngunit naging maayos din ito at paulit-ulit niyang ginawa iyon na walang kapaguran. Hindi na siya umuwi ng araw na yon at ako naman ay naging sunod-sunuran na lang sa mga ginagawa niya at magdamag siyang nagpakaswa. Simula nang mangyari iyon, Miss Leila, ay dito na natutulog si Marlon sa bahay at gabi-gabi kaming nagpapakatawa. Ewan ko ba kung bakit hindi ako makatanggi sa tuwing gamitin na niya ako. Nang magbakasyon ng mister ko ay nagpaalam siya na magpakalayo-layo daw muna siya dahil hindi daw niya kayang makita na magkasama kami ng mister ko. Lumipas ang mga buwan. Miss Leila, wala nang paramdam si Marlon kahit na nakabalik na ang asawa ko sa barko. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Humihingi siya ng tawad sa mga nagawa niya at nagsisi na daw siya. Sabi pa niya, mayroon na daw siyang asawa at nakahanap na daw siya ng maayos na trabaho. Nagpasalamat din siya sa mga tulong na naibigay ko sa kanya. Nang nabasa ko ang mga message niya, ay nakaramdam ako ng pagsisisi, Miss Leila. Napaiyak na lamang ako nang ma-realize ko ang mga kasalanan sa husband ko at labis ko itong pinagsisihan. Dahil doon, isinara ko muna ang tindahan ko sa bahay at nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa anak ko. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Miss Leila. At para naman sa mga manonood at mga subscriber sa channel mo, ay maraming salamat sa matiyagan ninyong pakikinig sa kwento ng aking buhay. Pwede po bang i-comment sa ibaba ang inyong reaksyon sa kwento ko at wag na rin nang kalimutang pindutin ang subscribe at i-like ang video. Maraming salamat sa panonood.